many parents in Calgary, the most pressing health concern right now is an E. coli outbreak traced back to a centralized kitchen that supplies meals to nearly a dozen daycares. 56 cases are confirmed and 15 children are currently in hospital. CTV's Alberta Bureau Chief Bill Fortier has the details. Across Calgary, 11 day. Hello guys! Ayan yung news, bagong-bagong news dito sa Calgary, Alberta, Canada. So there's an ongoing E. coli outbreak here in Calgary. So sabi pa nga dito sa news, it's the biggest E. coli outbreak here in Canada to date. Kasi it has actually affected lots of children. So as of today that I'm making this video, nasa 310 na yung individuals na may confirmed E. coli case. And actually, karamihan din dito ay mga bata. Mga batang nilagay sa daycare. So, yung pangalan ng daycare nila, marami kasing branches to guys. So, nag-research ako, ano ba yung daycare na affected? Kasi parang medyo, din ako invested dito sa news. Kasi, muntik na rin namin ilagay 'di ba si Zion sa daycare malapit sa amin since lumipat kami ng bagong place. But given na nag-night shift si Alwin, hindi na natuloy yun kasi alternating na lang yung schedule namin para hindi na siya i-daycare. But, yan nga, naparesearch ako kung anong daycare yung involved. Bale, 11 yung Calgary daycares na pinasara because of this E. coli outbreak. Well, that's because of the ongoing investigation. So, ang campuses na affected ay yung fueling brains na campuses. So, ang nagsusupply daw ng food dito sa mga fueling brains campuses na daycare ay ang tawag naman doon ay fueling minds. So, kahit na medyo related sila, these are separate entities pa rin daw. So, iba yung sa campuses, iba yung supplier for the food. So, tinitrace nila yung source ng E. coli because of that catering company or kitchen. Or they have a shared kitchen kasi kung saan nagagaling yung mga food na sinuserve sa mga bata. Yan, Diyos ko na, pati ako na apektuhan doon. Kasi nga, syempre bata to, tas ang may papakain mo pala infected by E. coli. So, E. coli is a kind of bacteria which can cause a lot of signs and symptoms sa anak ninyo and it can lead to damage ng kidney. So, yun yung malala na dapat talaga hindi na umabot sa punto na yun. So, sabi pa sa news, the source of the outbreak is food that was distributed from the central kitchen, which is yun yung nagsiserve sa different campuses ng fueling brains. So, it's all over the news din pala guys, kaya nami-mention ko tong name ng daycare. So, hindi siya na hinide, kasi dapat din daw maging responsible sila sa sa nangyari sa mga bata na naapektuhan ng E. coli. And according to the news, this is an extraordinary outbreak. So this is the largest E. coli outbreak in Alberta that they are aware of. And this is very serious given that ang mga naapektuhan talaga ay yung mga bata. So, sabi pa dito na the number of cases are continuously growing. So, from the very first date na dineclare yung outbreak, September 4, to up to now na September 13, yan, it has really risen. So, sobrang laki na ng tinaas. So, ngayon, it's already 310 na yung confirmed cases ng E. coli. Kasi rin, kasama na dito yung mga nahahawaan sa household. So, hindi lang yung mga bata na nasa daycare yung naapektuhan, pati na rin siguro na ipasa na sa mga kapatid ng bata na to o sa whole household, sa pamilya. And yun na nga yung nagiging cause ng pagtaas ng cases ng E. coli. And sabi ng dito, investigator sa Dalhousie University Agri-Food Analytics Lab, so since we're talking about E. coli, so E. coli comes from manure. So I can only assume that there's no manure in the kitchen, so it comes from somewhere. So even if sinasabi na ang pinanggalingan din talaga ay yung shared kitchen ng daycare na to, gusto pa rin talaga nila matrace saan banda doon yung nagkakos ng E. coli para din syempre makontain at hindi na makapag-produce pa ng maraming bacteria na pwedeng ihawa lalo na sa mga bata.
So actually guys, since na-put on investigation yung shared kitchen na to, which is si Fueling Minds, yan, in-investigate siya, may mga violations ba siya sa pagpe-prepare ng food, ito yung naging violations na lumabas sa investigation. So tatlo yun guys, sobrang mabibigat na violations. So first one, ito, there's an improper sanitation of equipment and utensils used in the preparation of food. And hindi lang to basta-basta food guys. Food to para sa mga bata, sa mga babies na iniiwan sa daycare. So yan, napapaisip na lang din talaga ako, parang kahit ako na hindi naglagay ng anak ngayon sa daycare, affected ako kasi syempre bata yan, parang walang laban, tapos diba, papakainin mo ng food, tapos yung mga equipment and utensils na yun, there's an improper sanitation of them. And number 2 violation, improper food handling procedures. So, hindi nila maayos na hinahawakan o hinahandle yung food preparation nila. And number 3, ito isa pa sa pinakamalala and parang mapapaisip ka bakit ito nag-ooperate pa sa Canada. So, knowing na Canada na to, diba? They must adhere to strictest standards. So, number 3 is pest control issues. So, yun yung 3 violations na nakita sa Fueling Minds na yun yung shared kitchen servicing these different daycares sa Fueling Brains campuses. So, these are grave violations na dapat, diba, nakita na even before. And actually, ito pa yung lumabas sa report guys, magugulat na lang din kayo bakit may ganito pang nag-ooperate. Lalo na yung food ay isa-serve sa mga bata. So, according to the report, 2 live adult cockroaches were observed on the sides of the stainless steel equipment around the dishwashing area. And then the tin cat traps by the 2 separate 2-compartment sinks had at least 20 cockroaches on the sticky pads each. Yan, sobrang daming cockroaches guys. Parang hindi ko ma-imagine, syempre talagang magkukos talaga yun ng sakit sa mga bata. So ito yung outbreak ng E. coli, hindi lang bata yung pwede mahawaan ng E. coli outbreak, so pwede ring matatanda, pero syempre vulnerable group yung mga bata, sila yung mga maaring hindi makapag-handle ng signs and symptoms. So ano ba yung mga signs and symptoms ng E. coli? So para din sa mga nagde-daycare sa mga anak nila, 'di ba? Ma-observe din at maagapan ng maaga, madala na rin sa hospital if ever nakita niyo yung anak niyo na nakaka-experience ng ganito. So, there's vomiting, diarrhea, so probably they will be needing fluids. And if ever nga, since tuloy-tuloy yung pag-vomit nila, hindi na makakapag-intake ng liquid, kailangan na sila dalhin sa emergency room, sa ER, and then lalagyan na sila ng swero. So, yun doon napapadaanin yung fluid. So, aside from that, this E. coli can cause a drop in their hemoglobin and produce anemia. So, magkakaroon ng low blood count na yung mga bata. Siyempre, may hilo na yan, naglulus na sila ng hemoglobin sa katawan. So, mangangailangan na sila ng blood transfusion. And according to the news, some patients have already been receiving blood transfusion. And I just can't imagine, diba, kung mangyari yan sa baby ko. So, nakakatakot. Nakakatakot guys, kaya I'm just thankful din na ito kasama ko yung anak ko, hindi namin kailangan mag-daycare ngayon, pero yun nga 'di ba, parang nakakaawa yung mga batang naapektuhan ngayon ng E. coli, and yun nga kung naapektuhan pa yung blood nila, yan kailangan ng transfusion. Kasi syempre 'di ba, ikaw nga nag-trust ka dito sa daycare na to para alagaan yung anak mo, pero napasama pa pala. And ito yung worst case scenario guys, yung pag-develop ng bata ng hemolytic uremic syndrome or HUS. Dito na yung naapektuhan na yung kidney, umiihi na sila ng dugo, and kailangan na mag-dialysis or magde-develop na rin sila ng chronic kidney syndrome. So, ito yung nakakatakot din guys. Sobrang bata pa lang, 'di ba? Tapos sira na agad yung kidney dahil na-atake na siya ng E. coli bacteria. So, sana hindi na umabot sa ganong sitwasyon, pero according to the news guys, 20 patients na o 20 bata na
ang merong hemolytic uremic syndrome. So, nasa hospital na sila, tinitreat, and 7 doon sa 20 na nag-develop ng HUS ay dinadialysis. Yan, oh my God, hindi ko ma-imagine, guys, na yung babies, toddlers, ganyan na iniwan mo lang sa daycare one day, ayan, mamaya-maya, dinadialysis na. So, hindi ko rin talaga ma-imagine if ever mangyari sa amin yun. Kasi ayan, we will really find the person responsible kung magkaganon din, di ba? Dapat may managot dito. So, file for damages, even millions of dollars. Kasi no one has the right na ganyan ang gawin sa anak ninyo, di ba? Sobrang laki ng damage na ginawa, even masira talaga yung kidney. Hindi, nakakaawa yung bata. Yan, parang nakakaiyak. Nakakaawa yung bata. Kasi, parang bata pa lang, yan, ganyan na yung inabot because sa kapabayaan ng kung sino man yung person responsible, even sa shared kitchen, even sa government, kasi pwedeng hindi sila nag-check sa health and sanitation or food preparation, kahit sino na dapat panagutin, di ba? So, I hope na ma-resolve to, but with each passing day talaga, guys, yan yung graph na ipapakita ko sa inyo o napakita ko earlier, yan sobrang pataas ng pataas pa rin yung case ng E. coli. So, sa mga nasa bahay or yung mga batang may nakaka-interact din na another bata, so just please maintain yung proper sanitation, hand washing, kasi sinabi rin talaga sa news na mabilis nag-spread yung E. coli sa mga bata kasi syempre hindi rin sila ganoon marunong mag-observe ng hand washing. Syempre hindi naman nila alam na after mag-play dapat mag-hand wash if they are just 2 years old, 3 years old, di ba? So, dapat turuan mo pa sila, paano kung, yan, humawak sila ng diaper, whatever sa kalikutan nila, di ba? Because yung E. coli sa manure nakukuha. And then, yan, magpi-play sa ibang kids, yan, pwedeng mahawaan at makakuha ng E. coli yung other kids. So, dapat ma-contain na to, makita na agad yung pinaka-source, saan ba yan sa kitchen ng galing. So yun lang yung gulat dito sa news na to kasi so knowing that they are operating in Canada, diba, they must know that they must observe proper handling of food, proper preparation, and lalong-lalo na isi-serve to sa mga kids. So yun, sorry guys kasi hindi ko lang ma-contain bilang mommy na, hindi ko rin talaga ma-imagine if mangyari yun sa anak ko. So I hope yung mga kababayan natin dyan, yan, safe yung mga kids nyo, hindi isa sa mga kids na nandun. Pero if ever naman na isa sa mga tinamaan ng E. coli outbreak, yan, we hope and pray na maging okay sila and they will go towards fast recovery. Kasi syempre, iba talaga yung utak din ng magulang, super mag-worry, lalo na kung may vomiting, diarrhea, ayan, mag-iihi pa ng dugo yung anak. So, hindi tayo mapapanatag. So, I hope maging okay na and ma-resolve itong E. coli outbreak dito sa Calgary, Alberta. And just an update guys na yun nga earlier pinasara tong 11 daycares pending na investigation kasi nga hindi nila alam pa ano ba yung source ng outbreak dito sa mga bata. But upon further investigation, yan nga na-trace nila na this is because of the shared kitchen, yung pinanggagalingan ng food nila. So ayon, binigyan na sila ng go signal kanina to reopen at their discretion. So pinayagan na itong 11 daycares na pinasara. So bakit magtataka kayo? Bakit may go signal na? Kasi yan nga, upon investigation, they have proven safe na and hindi daw talaga yun yung source nung E. coli outbreak. So, ang pinaka-trace daw talaga ay yung shared kitchen and ongoing pa rin yung investigation para mas matrace pa rin saan talaga doon sa kitchen na to. And then, yung mga affected children, mostly nasa Alberta Children's Hospital sila. Every 24 hours actually, kailangan nila ng blood work. So, kailangan i-test yung mga bata. Parang, di ba, every 24 hours, test lang ng test. Syempre, masakit yan para sa mga bata with the needles and all. Pero yun, so, I hope na ma-discharge na rin sila isa-isa and then they will recover na rin para
makaplay na rin ulit sila, makapasok na ulit sila sa schools nila. Yun. So, I hope na yung mga bata na naapektuhan ng E. coli, yan, they will recover soonest. We pray na maging malakas na sila, and we pray na maharap nila yung mga ongoing procedures na yun, although talaga nakakatakot on the side ng mga bata and even sa parents. Yan, it's really critical situation para sa mga bata at sa mga parents ngayon. So yan, just a reminder, and para din aware yung ibang tao, kasi minsan dito sa Canada, tutok na lang tayo sa work or tutok na lang tayo sa school, na hindi na natin alam yung news na nangyayari sa ating city or locality. At least with this video na nalaman nyo na may ongoing E. coli outbreak dito sa amin sa Calgary, and just take safety measures na rin para hindi tayo mahawaan, especially our little kids. Yan. So, yun lang guys ang aking masishare. Nag-react lang ako sa mga news na napanood ko, and na-focus nga ako doon sa E. coli outbreak. Yan, so I just hope na ma-resolve na to, and wala nang bata na maidagdag, 'di ba, na nasa ICU. So, less than 10 kids are in the ICU, yan, and 7 are requiring dialysis. So, ayun guys, I hope you learned something from this video. And yeah, I'll see you on the next one. Peace!